Hello mga kabakyard! So ngayong araw pala na ito ay ituturo ko kayo sa aming worm bed dito lang sa aming backyard. So paano nga ba tayo nagsimula sa ating mga worm bed at ano ang mga kailangan natin upang makapagsimula sa worm production and vermicast. So kung mayroon kayong mga piggery dyan or kulungan ng baboy na hindi nyo na ginagamit, pwede nyo itong pag-alagaan ng mga worm. So tingnan nyo po ang aming mga worm bed. So ito nga pala mga kabakyard, sa aming kulungan ng baboy lang nilagay ko ang aking mga So ituturo ko kayo sa aking mga worm bed. So ito po yung ating unang worm bed. Ito naman yung pangalawa. So pinapanatili ko pa silang mga so medyo makalat pa kasi nag-harvest ako. Pinapanatili kong madilim ang aking mga worm bed kasi mas productive ang mga worm kapag madilim or nocturnal kasi sila. Kaya pinapanatili kong madilim itong aking mga worm bed. So ito na po yung mga vermicast na aking na-harvest. So ito po ang aking mga additional na worm bed. So pasok po tayo dito. Ito po yung aking pangatlong worm bed. And pang-apat naman po ito. So tignan nyo po ang aking mga So ito po yung ating mga worm and ito na rin po yung kanilang tae or tinatawag nating vermicast. So ito po yung African nightcrawler na mga worms. So madidistinguish natin ang African nightcrawler and normal na worm kasi yung kanilang belly, yung African nightcrawler ay flat lang siya. And yung tiyan naman ng regular na worm or nakikita na natin garden worm, sabi nila, ay round or pabilog yung mga worm na nakikita natin sa ating garden. Ito namang African nightcrawler is flat yung kanyang belly. Diba? So nandito naman po tayo sa pang-limang bed natin, kaso lang nasira. Umulan tapos malakas yung hangin or talagang medyo hindi lang matibay yung aking nabili na tarapal. So ito po ang aking mga worm bed din. Yan po. So kung gusto nyo mag-order mga kabakyard, mag-PM lang po kayo sa ating page kung gusto nyo mag-order ng vermicast or worm and also azolla. Happy farming!